Ito si Pulong. Oy, 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 oy. Teka muna, bago natin simulan ito ha. Magpapaalala lang tayo, konting commercial. Like lang po ha. Sa mga hindi pa po nakapag-like ng video nito, like. At sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli News PH sa YouTube at gano'n rin sa Facebook. O, eto. Ha? Di umano. Nagpa hair follicle drug test si Pulong. Hmm. Narinig nyo sinasabi? O ako hindi ko nasasabi. Basta voluntary daw. Voluntary magpapadrug test. Kamukha talaga pala ni Pulong si Bastino. Oo, parang sila magkapatid. Oh, hindi magkapulong. Magkapatid ba? Okay. Parang si Basti, no? Oh. Ayan. Kalbuhin mo lahat ng buhok. Ganyan pag confident ka, di ba? Oo. Ay, bigay mo lahat. Ha? Gusto mo tumayo ka pa, gumanong ka pa, oh. Yung pati yung buhok sa baba, ibugay mo na. Oh, pakita mo din kay Miss Nurse, Miss Doktora. Yung likod mo, yung gusto makita ng likod mo, itong baklang gusto makita ng likod mo, oh, pakita mo na rin. Yan yung walang tinatago, ha? Oh, 'di ba ganun eh. Pag wala kang tinatago, sa'yo na yung ulo ko. Ganun ka lang. Oh. Kunan nyo lahat ng buhok. Pero kung takot ka, parang habang binubunutan ka, pag ganun-ganun ka, oh. Parang ayaw mong mabunutan. Oh, 'di ba? Nako, mag-iingat ha. Ako payo ko lang. Yung mga takot sa drug test, ha? Sisiguraduhin ninyo yung inyong barbero, yung inyong hairdresser, hindi kayo nakukuhanan ng buhok. Tako, delikado yan. Pag nakuha na kayo ng calling lahat ng mga barbero, kung sino man sa tingin ninyo ang mga barbero ng mga adik sa gobyerno, isurrender po ninyo ang buhok nila. Oh, may pabuya 10 million. hindi po. Hindi totoo yan, hindi totoo. Baka mamaya magpuntahan dito, ito buhok. Hindi. Tingnan nyo lang, kuha kayo ng buhok. Hindi, wag. Baka sabi, naku, wag. Nagjo-joke lang po tayo, ha? Asa na ba yung USB ko? Nandito na yan, nawala na naman yung USB ko. Tuloy. Ayan na. Ba? Talagang ha? Kahit niya tago eh. Todo yuko talaga si Kong Pulong, todo yuko. Oh, daan-daan ng yuko. Baka, sir, baka medyo matodo ka ng yuko, medyo may madali ka dyan. Ha? Di, alam ko naman kasi confident ka eh. Kaya tumotodo ka ng yuko eh. Sabi dito ni Dina, lahat ng buhok sa katawan, kunin nyo na. Oh. Sabi dito ni Cristina Gontillas, tama mga barbers, tulong po sa pamahalan. Oh. Ayan, sige, kalbuhin mo na. Sige, huwag ka matakot. Bala si Boss Dada. Oy. Sabi dito, ang talas mo ha. Ang talas, sabi dito, ganda ng nurse, sabi ni Mitsu, ganda ng nurse, baka magkatulo pa. Nakita mong maganda yan? Ang haba ng suot, may face mask, may salamin pa. Intindi, no? Dapat bunutin, coach, para masama ang hair follicle. Ayan na nga, binubunot na. Lionel Obano, yan ang walang tinatago. Yan ang binubunot ng buhok ang kailangan, not just hair. Ayan, hair follicle nga eh. Ayan, sige, bunutin mo ating. Sige.
so pwede din. Jepoy, the longer the hair, the better. So ikaw rin. Oh, the longer the hair, the better. Hoy! 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 Ah. Matas buhok mo. Buhok tayo mo. Yun yung buhok. Ganyan na walang kinakatakutan. O, sabi dito, yan ang tamang procedure, coach. Ginagawa ko din yan sa toxicology, coach. O, ayan na yung buhok. O, ha? Kala niya, G, ikaw magpa-drug test. Ayan. Ha? O, ulitin natin dito. Ayan. Yung baka makapiright. Ayan. Binuburutan ng buhok. Oo. Ha? Ito ha. Seriously. Seryoso na po tayo. Sa akin, sa palagay ko, it's about time na magpa-drug test na talaga si President Marcos. Masyado nang mataas yung hiling ng taong bayan. Masyado nang malakas ang sigaw ng taong bayan na siya ay magpa-drug test. Yung credible drug test po, hindi po yung biglaan. Ito pong drug test po ni Pulong Duterte, ito po yung may nag-send sa akin. Ito po ay 7 years ago na, no? Pero ito yan, na sabi, when will you go for the hair follicle drug test, Bongbong Marcos and Lisa Marcos? Matagal na ito, pero siya ay nagpa-hair follicle test. This is the video of the hair follicle drug test taken at St. Luke's. Sa St. Luke's po yan. Kasi po, yung kay Bongbong Marcos ay hindi po hair follicle dyan sa St. Luke's. It was conducted, ito yung pinakamatindi rito, it was conducted when former Senator Trillanes accused Manong Pulong Duterte 7 years ago that he was a drug addict. Di ba inakasuhan siya ni Trililing? Nung inakasuhan siya, nagpa-drug test agad siya para patunayan na siya ay hindi gumagamit. Alam mo kung hindi ka guilty, napakadali lang yan eh. Punta ka agad at magpa-drug test ka. Ito po ay nagpapakita na si Pulong po ay talagang hindi gumagamit. Si Pulong po ay confident sa kanyang kaalaman na siya ay hindi gumagamit. Pinakita niya sa taong bayan na siya ay pwedeng pagkatiwalaan dahil nung siya ay pinagbintangan, agad-agad nagpa hair follicle drug test. Ulitin ko po sa St. Luke's yan. Ulitin ko po, hair follicle. Agad-agad. Hindi na kailangan magpababa ng tama para hindi mag-positive. Agad-agad dapat. This was supervised by the Senate. Ayan. Senado. Ito ang sa akin. Tapatin na po natin. Let's just be frank about this. Wala pong planong magpa-drug test. Sa tingin ko lang, si President Marcos. Wala po. Si Bonget, wala pong plano. Kasi kung may plano yan, matagal na yan. Kung may plano yan, agad-agad yan. Kung may plano yan, dapat yung kapamilya niya malakas ang loob. It is very, 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 very obvious. Mas malinaw pa sa pagsikat ng araw bukas. Mas may kasiguraduhan pa, kasing kasiguruhan ng pagsikat ng araw bukas. Etong mga kamag-anak niya ay hindi man lang pinapanawagan na magpa-drug test si Marcos Bonget Jr. Kaya malamang-lamang yan, and I strongly believe hindi magpapara-drug test yan si Marcos. Bagamat ituloy natin ang panawagan sa kanya. Ito sa tingin ko ang magiging solusyon. Ang mga politiko sana ay unti-unti nang magpa-drug test para mapalitan si President Marcos na magpa-drug test din. 'Di ba? Yung credible, mag-imbita kayo ng media, sa harap ng media, live kukuhanan. Magpa-drug test po kayo.
Diba? Pagka lahat, halimbawa, mga senador magpapadrug test, mga congressman, pero yung mga congressman malabo yan, mga sip-sip yan kay Marcos. Yung ibang mga religious leaders magpa-drug test, yung mga negosyanteng hindi swapang sa pera na nakasalalay kay Marcos magpa-drug test, lahat po na matataas na tao, kahit po mga ordinaryong tao, siguro magpa-drug test na tayo para alam mo, ako sa akin lang, Banateros, magpa-drug test din tayo. Yung lahat po magpa-drug test na. Para ipakita natin ito yung tama. O ito, wala kaming kinakatakutan, pa-drug test tayo. Simple lang naman ang sigaw dyan eh. Kung wala kang kinakatakutan, ba't di ka magpa-drug test? Yung ba ipapahirapan pa? Di ba? Sana itong mga senador, especially yung mga taga Davao, siguro simulan nyo na sa Davao. Yung mga kaalyado nila PRRD, magpa-drug test na kayo, simulan nyo. Kasi kung aantayin nyo sa iba, walang mangyayari. Ipakita natin. Kasi diyan lumiliwanag yung pagkakaiba ng taong malinis sa hindi. Habang gumagawa ka ng tama, yung gumagawa ng kapalpakan, na ilalantad, na e-expose. Bakit itong mga ito nagpapadrug test? Bakit ito hindi nagpapadrug test? Di ba? Bakit kaya hindi simulan ng taong bayan magpa-drug test? Hindi. Sa tingin nyo, tama ba yung suggestion ko? Sabi ni Bits Baltero, yan ang mga Duterte matapang na hinaharap ang challenge ng mga tao. Ikaw, Bongit, anong petsa na? Mabubus ang economy natin. Noon, Coach Oli, drug test to all. Siyempre kasi, mabubus yun. Bakit? Mapipilitan ang mga adik magsi-resign. Bakit? Mapapahiya sila eh. Diba? Mapapahiya sila. Sabi naman dito, Abalos at Gibo, pa-drug test din. Sabi ni Ogata, pati yung mga pulis-pulisan dito magpa-drug test din. Di ba? Mga pulis, tingnan nyo, kayo mga pulis, meron kayong random. Meron kayong random surprise drug test. Isipin nyo, pulis, may drug test. Guardia, may drug test. Papasok ka sa isang kumpanya, may drug test. Senador, politiko, presidente, vice president, walang drug test. Ako sa tingin ko, it's about time. Ako panawagan ko lang kay Mayor Baste, kay BP Sara, magpa-drug test din para makita ng taong bayan. Televise, gawin natin tong televise. Invite kayo ng media. Televise natin, live. Para mapuwersa. Anong kinakatakot, di ba? Kasi definitely, hindi sila magkukusang loob. Itaga nyo yan sa mga bill-bill ninyo, hindi sila magkukusang loob. Tayo na lang mga hindi adik, magpa-drug test. Tayo na magkusang loob. Di ba? Sinimulan na eh. Dati pa naman ito. Kaya lang, syempre, di ba? Nung kinwestiyon siya, pa-drug test agad si Pulong. Sabi dito ni Banateros Jovi Ismael, every year po drug test ko dahil sa trabaho. Required po. Baka kami ma-deploy. Bago sila ma-deploy, isipin mo, Seaman po ba? Bago ma-deploy, saan ka bago ma-deploy? Basta bago siya ma-deploy. Yung mga empleyado nga nagpapadrug test eh. Diba? Bakit sila takot? Simulan kaya ng mga vloggers. Hair follicle. Sabi, pamangkin ko nga hindi maka-enroll sa college kasi wala pa daw pang pa-drug test kaya nag-send ako ng madalian para maka-enroll na siya. College, isipin mo, may drug test, presidente, vice president. Wala. Sabi dito, Lag Dameo, Voltes 5 drug test na kayo. Sabi ni Sheila Nieto. Wala tayong aasahan sa mga yan. Para ma-expose yung mga yan,
simulan na ng mga matitinong politiko. Simulan nyo na po dyan sa Davao. Attorney Vic din for senator, pero kailangan pa drug test. Alam ko nagpa-drug test na si Attorney Vic, kailan lang. Pero alam ko yan, malinis po yan si Attorney Vic. Magpapadrug test yan anytime. Sabi ni Banateros, Jeb Rivera, kami sa barko coach, every 2 years medical kasama drug test. Di ba? Ako, every contract, medical, dugo. Ipa-drug test din si mga gabinete ni Shakoy Makoy. Ako yan lang sa tingin ko ang magiging solusyon diyan. Tayo na. Yung mga politiko na. Lead us. Pag sinimulan nyo, baka sumunod ng taong bayan. Baka pag sinimulan nyo, sumunod ng mga vloggers. Pag sinimulan nyo, baka kumalat at maraming magpa-drug test. Simulan na po natin. Oo. To force them. Di ba? Ako din naman, kampi naman tayo sa Marcos. Di ba? Kung wala kayong tinatago, malilinis ang pangalan nyo rito. Di ba? Kinakampihan pa namin kayo. Huwag nyo sabihing bias kami. Hindi po kami bias. Pag tama, palakpak ka. Di ba? Kung wala kayong kinakatakutan, go, go, go. Kawawa kasi ang mga kabataan ang malululong sa droga. Pag ang liderato nagdodroga, chances are kakalat ang droga sa bansa. Magkasunod yan. Wala yang puso sa hindi sa sober. Wala yan. Mababa ang pakiramdam. Wala tayong pinagbibintangan, kaya nga panawagan natin drug test . Sabi dito, Pulong Duterte idol. Yan. Sana nga. Mayor Baste, sumunod na. Sumunod na rin si BP Sara. Si PRRD, may hamon nga kay Marcos . Sabay daw sila sa Luneta. Yun lang. Hindi na natin pagtatalunan yung video. Wala na yun. Tapos na yun. Di ba? Marcos, ito payo ko rin naman. Di ba? Kung ikaw'y makikinig sa mangmang na katulad ko at ordinaryong Pilipinong katulad namin, tapusin na natin yan kasi marami pang lalabas. Di ba? So, saglit lang yan. Ano bang kinakatakot nyo? Hindi naman kakain ng oras yan sa... hindi ko talaga maintindihan. Napakasaglit lang nito. Ba't hindi pa natin magawa? Diba? Yun lang. Anong mahirap intindihin doon? Bakit pati mga ensibana vloggers iniiwasan ito? Ano ang mahirap doon? Kasimple nun . Sabi dito ni Arimix, akong mga anak ko bawat enrollment drug test. Grabe, no? Enrollment, may drug test na. Salahudin, Alonto, shout out. Ito pa, unfair naman sa mga ordinaryong Pilipino na nagpapadrug test sa trabaho. Diba? Ito kasi ay wala sa batas. Yan ang pong problema. Kaya nga naaalala nyo, nung nakausap ko si DG Bantag, sinabi ko, kung tinanong ko siya kung gusto niya maging senador, kung siya ay magiging senador ba ay ipapanukala niya yung drug test. Wala po kasi sa batas yun . At kaya ako natuwa kay Bantag dahil sabi niya, gagawa niya ito ng drug. Payag siya na gumawa ng batas para sa drug test. Kailangan po talaga. Diba? Pero ako lang naman, kahit wala sa batas, ano ba naman yung magkusang loob kayo? Para kung talagang kayo, ito lang, simple, kung kayo ay may malasakit sa bayan, ilang buwan na pong sinisigaw yan. Hindi na po matahimik ang bayan dahil di umano sa inyong paggamit ng droga at kayo ay bangag. Ano ba naman yung find time? Just find time. 1 oras, 2 oras. Magpa-drug test. Kung mahal nyo Pilipino, pakinggan naman po natin sila. Simple lang yan . Mabilis lang yan.